Habang bumababa ang hamog sa Pokrovsk, gumalaw ang mga puwersa ng Rusya. May kumot na pwedeng magtago ng galaw laban sa reconnaissance at first-person view drones. Kumilos ang mga Ruso, ngunit hindi nakatulong ang hamog. Pumasok ang puwersa ni Vladimir Putin at hindi na lumabas habang hinarap nila ang kapalarang mas malala sa kamatayan na di nila inasahan. Noong Pebrero 1 iniulat ng Kiev Post ang pagkawasak ng Ukraine sa dalawang malalaking atake ng Russia sa Pokrovsk na naganap sa parehong araw. Tatalakayin namin ang buong detalye ng pag-ataking iyon sa buong video. Pero narito muna ang mga pangunahing balita. Maraming platoon ng Russia na may mga sasakyan ang nagtangkang pumasok sa Pokrovsk at Roshina sa ilalim ng makapal na hamog ng taglamig. Sa halip na maging perpektong oras para sa paglusot, naging lugar ng madugong labanan ang hamog. Dalawang unit ng Ukraine ang pangunahing pumigil sa puwersa ng Russia na nagpatumba ng halos 100 tauhan ni Putin at ilang sasakyan ng Russia. Kasama ang Spartan National Guard Brigade na ginamit ang telegrama para ihayag na napigilan nila at ng mga kalapit na unit ang pag-atake ng kalaban. 4 na platoon ng Ruso ang nawasak sa isang araw, sabi ng brigada. Ayon pa rito, 70 sundalong pandigma ang ginamit ng puwersang Ruso sa atake at 80 dito ay nawasak. Nakipagtulungan si Spartan sa kilalang Birds of Madhya na siyang unit ng mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid na pinamumunuan ni Robert Brovdy upang subaybayan ang mga puwersang pandigma ng Ruso. Kahit nagtago sila sa ulap, nauwi pa rin sa kamatayan at malawakang pagkawasak ang mga mananakop ni Putin, higit pa sa 80 na sawi na nabanggit. Sabi ng Spartan Brigade, may 2 sugatang sundalong Ruso, dagdag sa mga nasawi, at 2 ring nadakip ng Ukraine. Nawalan ang Russia ng 10 all-terrain vehicle, 4 na motorsiklo at 6 na kotse. Mga sibilyang sasakyan ito. Ipaliwanag namin kung bakit ito ginagamit ng Russia mamaya. Di rin natin dapat agad paniwalaan ang sinabi ng Spartan Brigade. Sinusuportahan ng unit ang mga pahayag nila gamit ang 2 minutong video na inilathala sa Telegram channel at ibinahagi rin ng UNN at iba pang outlet. May ilang bahagi ng video na maselan, kaya hindi namin ito maipapakita lahat dito. Sa simula ng video, habang malakas ang tugtog, makikita ang isang sasakyang Ruso na nagliyab sa gitna ng maputing taglamig sa Ukraine. Malamang, tinamaan ng first-person view drone ang sasakyang iyon at marami pang susunod. Makikita rin natin ang mga kuha mula sa pananaw ng ilang Ukrainian first-person view drone na nagpapakita kung gaano kalalim ang hamog habang lumilipad sa madilim at mapusyaw na paligid. Kinukumpirma ng drone ang pagkasira ng sasakyan at minsan, dumidiretso sila sa target na halos hindi na makita bago mahuli ang lahat. Ipinapakita rin sa video ang mga pampasabog na inihuhulog mula sa matataas na lugar, na malamang ay mula rin sa mga drone na pinapatakbo ng mga ibon ng Madhya. May mga larawan ng resulta ng pag-atake ng Ukraine. Kitang-kita ang mga nasawing Ruso na nakahandusay sa niyebe. Ipinapaalala nito ang matinding katotohanan ng digmaan ni Putin laban sa Ukraine, kasama ang kapalarang naghihintay sa maraming sundalong Ruso na ipinadala ng kanilang leader laban sa Pokrovsk. At kaya nagpapatuloy ang video. Mas maraming sunog na bangkay ng sasakyan, pag-atake sa sundalong Ruso sa motorsiklo, at bombang inihuhulog mula himpapawid ang nakikita natin. Sa isang nakakakilabot na eksena, na malamang ay kuha ng reconnaissance drone, makikita natin ang isang sundalong Ruso na nakasuot ng puting damit na pilit tinatakasan ang isang first-person view drone na sumusunod sa kanya. Walang pag-asa siya. Hindi nagtagumpay ang kanyang tangkang magtago sa mga puno, sumabog ang drone. Isa na namang sundalo ni Putin ang napatumba sa gabing iyon na kumitil ng buhay ng mahigit 80 sa kanila. Digmaan ito ni Putin at pinatunayan ng Ukraine ang husay nila sa pagsira ng magulong at hiwa-hiwalay na atake ng Russia sa Pokrovsk. May ulap man o wala, hindi dito nagtapos ang pagsira ng Ukraine sa atake ng Russia. Noong Enero, 31 iniulat din ng Spartan Brigade ang tagumpay nila sa Pokrovsk. Nag-post sa Telegram ang ika-7 Airborne Assault Corps ng Ukraine tungkol sa tagumpay nila kontra sa mekanisadong pag-atake ng Russia sa Roshina. May ilang dahilan kung bakit gusto ng Russia ang lugar na ito. Ayon kay Medusa,
Ang Roshina ay nasa hilagang kanluran ng Pokrovsk. Nagbibigay ito ng advantage sa puwersa ni Putin para umatake sa Pokrovsk mula sa bagong direksyon. Kapag nakuha nila ang nayon, ano ang posibleng mangyari? Ayon kay Medusa, ang Roshina ay pangunahing logistics hub ng Ukraine sa hilaga ng Pokrovsk, kaya ito ang isa pang dahilan ng Russia sa pagsakop sa nayon. Kung mawala ang Roshina, mawawala rin ang ruta ng Ukraine papuntang hilaga ng Frovsk, kaya mas lalaki ang tsansa ng tagumpay ng pag-atake ng Russia. Mga ulat ng kritikal na banta. Sinabihan ng command ng Russia ang mga sundalo na may deadline sila hanggang Enero 1 para masakop ang Roshina. Malinaw na lumipas na ang deadline na iyon. At mukhang hindi pa rin napapalapit ang Russia sa pagsakop sa baryo kumpara noong pagtatapos ng 2025. Ayon sa ulat, nagdudulot din ng problema sa mga puwersa ni Putin ang bukas na lupain sa pagitan ng Roshina at Pokrovsk. Kakaunti lang ang puno at maliliit na pamayanan sa pagitan ng dalawa. Kaya may taguan ang mga sundalo ng Russia. Sinusubukan lang ng mga tropa na tawirin ang malawak na bukas na lupain ng mabilis hanggat maaari upang salakayin ang mga posisyon ng Ukraine sa Pokrovsk, Roshina. Kitang-kita agad ang kakulangan ng tagumpay ng Russia sa pagsubok na ito. Ang bukas na lupain na iyon ay naging libingan ng 2 dosenang, marahil daan-daang sundalo ng Russia. Bumalik tayo sa Ikapito Airborne Assault Corps at kanilang telegram post. 2 unit ang nawalan ng armored vehicles at mahigit 10 sundalong Ruso ang napatay. Pinigilan ng mga puwersa ng depensa ang pag-atake sa Grashinoya. Ayon sa corps, gamit ang alternatibong pangalan para sa Roshina. Kaya't mayroon tayong mga bilang. Ang hindi bababa sa 10 napatay na sundalong Ruso ay nadagdag pa sa mga nawasak ng Spartan Brigade sa direksyon ng Pokrovsk. Binigyan ang Russia ng ulat ng mahigit 70 nasawi mula sa pag-atake noong Enero 31. Mukhang may bahid ng desperasyon ang mekanisadong pag-atake na ito sa Roshina. Ayon sa corps, sinubukan ng mga tropang Ruso na magsagawa ng mekanisadong pag-atake sa nasabing lugar gamit ang 3 unit ng mga armored na sasakyan. Kaya pinabilis ng kalaban ang opensiba sa Grashioina dahil hindi na magamit ang infiltration tactics ayon sa ulat ng corps. Sa palagay namin, hindi naging maganda ang resulta ng palihim na pagpasok sa ilalim ng takip ng hamog base sa pagtatayang iyon. Ayon sa parehong unit, natuklasan ng 155 separate mechanized brigade ng Ukraine ang tangkang pag-atake ng mga Ruso at nakipagtulungan sa ibang unit para pigilan ito sa labas ng Roshina at sa papalapit sa baryo. Kaya't nagsitakas ang natirang mga Ruso. Iniwan nila ang mahigit 10 sa kanilang mga kasamahan at 2 wasak na armored na sasakyan. Ang buwan ng Enero ay naging napakasama para sa Russia habang sinusubukan nitong sakupin ang Pokrovsk. Napatigil ang mga pag-atake sa lahat ng bahagi. Ihahatid namin agad ang kabuang ulat. Pero una, kung gusto mong manatiling updated sa lahat ng nangyayari sa Pokrovsk, pindutin mo ang subscribe button. Balik tayo sa pag-atake. Iniulat ng Kiev Post na ibinunyag ng pangkalahatang staff ng Ukraine na mula Pebrero 1, nagawa ng mga puwersa ng Ukraine na mapigilan ang 80 sa mga pag-atake ng Russia sa direksyon ng Pokrovsk marahil mula pa noong simula ng 2026. Paulit-ulit na inaatake ang Pokrovsk at ang baryo ng Roshina, kasama ng isa pang malaking pamayanan ng Ukraine na tinatawag na Minarad. Nakatuon din ang ibang mga pag-atake sa pamayanan ng Yampil, kabilang na ang isa noong unang bahagi ng Enero, kung saan napigilan ng Ukraine ang 2 pag-atake ng Russia kung saan muling gumamit ng ATVLS ang Russia marahil bilang isang pagtatangka na labanan ang matinding panahon na magpapahirap sa pag-atake ng naglalakad. Noong Enero 6 tinangkang salakayin ng Russia ang Yampil kahit masama ang panahon at malakas ang niebe. Nadiskubre ang pag-atake kaya nagpadala ang Ukraine ng Signum Battalion drone operators para pigilan ito. 2 araw bago, tinangkang lusubin ng Russia ang Pokrovsk gamit ang all-terrain vehicle. Ngunit pinigilan sila ng Syiaslav Airborne Brigade. Sunod-sunod ang atake ng Russia. May sagot ang Ukraine sa bawat pagkakataon. Hawak pa rin ng Ukraine ang Pokrovsk at ilang kalapit na pamayanan.
na mahalaga sa maraming dahilan. Nagtakda si Putin ng deadline na Abril 2026 para sakupin ng kanyang puwersa ang Donbas, kabilang ang Donetsk. Kontrolado na ng Russia ang halos buong Luhansk. Ang Pokrovsk at iba pang nabanggit na pamayanan ay nasa Donetsk. Pebrero na at matatag pa rin ang Bukrovsk. Hindi kayang maabot ng Russia ang deadline sa Abril dahil kailangang lagpasan ng mga puwersa ni Putin ang matitibay na lungsod na mas malalaki pa sa Pokrovsk. Pangalawa, andun ang Pokrovsk. Layunin ni Putin na masakop ang Pokrovsk ngayong tag-init bago magtaglamig, ngunit nabigo ang Russia. Noong Disyembre, sinabi ng Russia na nasakop na nila ang Pokrovsk bago ang bagong usapang pangkapayapaan. Sinubukan ni Putin gamitin ang umano'y pagbagsak ng lungsod para makakuha ng mas pabor na kondisyon, ngunit nagsisinungaling ang Russia. Nagiging parang hindi matibag ng Russia ang Pokrovsk. Mistulang ghost town na pinapadalhan ng sundalo na di na nakakabalik. Ang pagtatanggol ng Ukraine sa Pokrovsk ay nagdulot ng libu-libong sundalo at daan-daang kagamitan na nawala sa Russia. Lahat ng ito ay nangangahulugan na ang planong pag-atake ni Putin sa linya ng kuta, kung mangyayari man ang pag-ataking iyon, ay magiging mahina, hindi ito haka-haka. Naniniwala ang Ukraine na dapat magtagal ang Pokrovsk hanggang tagsibol para maubos ang puwersa ng Russia. Iyan ang opinyon ng leader ng Ikapito Rapid Reaction Corps ng Ukraine, General Yevhen Lasachuk, na nakausap ng British Broadcasting Corporation noong Enero 23. Ibinunyag niya na humihina ang mga pag-atake ng Russia sa Pokrovsk. Tatalakayin pa ito mamaya, kaya manatiling nanonood. Sabi ng Ukraine, mas mahina ang puwersa ni Putin sa Donetsk kaysa sa ipinapakita ng leader ng Russia. Mas malayo pa ang Pokrovsk sa pagkabihag ng Russia kaysa sa sinasabi ni Putin. Sabi ni Lasachuk, kontrolado pa rin ng Ukraine ang karamihan sa hilagang lungsod at malayo pa ang labanan mula Pokrovsk. Ngayon ay nagsasagawa na kami ng fire control kahit bago pa ang linyang ito, sabi ng general. Matapos tanungin ng British Broadcasting Corporation tungkol sa mga linya ng labanan, idinagdag niya, nasa hilagang bahagi ang aming mga posisyon. Sa Pokrovsk, ang linya ng labanan ay ang riles ng tren. Sa Mirnarad naman, ito ay mga 5 palapag na gusali. Pagkatapos ay ibinunyag ni Lasachuk ang kanyang saloobin. Sa tingin ko pagdating ng tagsibol, mapapagod ang kalaban at bahagyang titigil ang bilis ng kanyang pag-usad, ang kanyang opensiba. Pero ito ay kung walang ibang reserba, tulad ng Marine Corps. Kinokoordina at pinapalitan ng bagong tauhan ito. Hindi ako sigurado kung gagamitin sa direksyong ito, pero posible. Ayon sa general sa British Broadcasting Corporation, Enero 31 ay isa lang sa maraming pangyayaring matagal nang nangyayari sa Pokrovsk. Ilang buwan na ring sinusubukan ng Russia na umatake, napipigilan ng Ukraine ang mga pag-atake bago pa ito makarating sa target. Noong Enero 22 sinabi ni Brigadier General Oleg Apostol ng Ukraine sa nobina niya na nai-record ito noong Disyembre. Nanalo ang mga puwersa ng Ukraine sa humigit kumulang 70% ng mga kaso. Kapag may malapitang labanan laban sa mga tropa ng Russia malapit sa Pokrovsk, lalo lang itong nagdadagdag ng paghihirap kay Putin. Kadalasan, napipigilan na ng Russia ang mga pag-atake sa Pokrovsk bago pa maganap ang malapitang labanan. Minsan, nalalagpasan ng tropang Ruso ang matitinding depensa sa paligid ng Pokrovsk. Karamihan sa kanila ay nauuwi ring sumama sa mga napatay nilang kasamahan. Nahuli lang kumpara kung agad silang nadal ng drone at depensa ng Ukraine. Minsan nagtatagumpay ang Russia, gaya ng paggamit ng hamog ng taglamig ng puwersa ni Putin sa Pokrovsk. Ngunit hindi tumatagal ang tagumpay na iyon. Oo, sa direksyong ito, paminsan-minsan ay nagkakaroon ng bahagyang tagumpay ang mga Ruso. Halimbawa noong may makapal na hamog. Pero kahit ang mga paminsan-minsang tagumpay na iyon ay na-neutralize ng ating mga unit at nawasak ang mga Ruso, ibinunyag ni Apostol, may isang sagabal sa tagumpay ng Ukraine sa Pokrovsk. Hindi pa ito kayang palawakin ng Ukraine. Hindi natin kayang ibalik ang kontrol sa Pokrovsk ngayon dahil kulang tayo sa resources, ayon kay Apostol. Pero kahit ganoon, nagdagdag siya ng paalala na ang mga puwersa ng Ukraine na nakaistasyon sa Pokrovsk ay maaaring makagawa ng ilang positibong pag-usad laban sa mga mananakop na Ruso. Ngunit hindi pa sa puntong mababawi na ang mga sinakop na bahagi ng lungsod. Sa ngayon, mayroong pagkakatigilan.
na lalo pang pinatitibay tuwing may ginagawa ang Ukraine tulad ng pagsira sa humigit kumulang 100 sundalong Ruso kasama ang kanilang mga sasakyan habang sinusubukan nilang umatake sa direksyon ng Pokrovsk. Balikan natin ang bigong pag-atake ng Russia noong Enero 31. Sinabi namin kanina na ipinakita ng mga pag-atake ang opensiba ng Russia sa Pokrovsk. Pero malayo pa ito sa dapat nitong kalagayan. May ilang bagay na sinusubukan gawin ng Russia sa pag-asang masakop ang lungsod. At ang paggamit ng takip ng hamog ay isa sa mga pangunahing paraan nila. At hindi mo sila masisisi doon. Nagtagumpay sila gamit ang estratehiyang ito noon. Lalo na noong Nobyembre, kung kailan sinamantala ng Russia ang masamang panahon. Parehong iniulat ito ng British Broadcasting Corporation at Forbes, kung saan binanggit ng una na ang makapal na hamog sa paligid ng Pokrovsk ay nagbigay daan sa ilang sundalong Ruso na makapasok sa lungsod. Noong panahong iyon, ayon sa ulat, tinatayang ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nakalusot ang Russia ng humigit kumulang 300 hanggang 500 sundalo papasok sa Pokrovsk. Naglakas loob pa ang Russia na maglunsad ng isang mekanisadong pag-atake sa lungsod na siya lamang nilang ginawa dahil sa makapal na hamog. Natakpan ang tanawin sa himpapawid ng Ukraine kaya nabigo ang kanilang reconnaissance drone at ang pag-atake. Kinumpirma iyon ng sundalong Ukrainian na gumagamit ng palayaw na gas. Itinuro ni Gus na dahil sa kapal ng hamog, hindi natukoy ng Ukraine kung ilan sa umatake ang nawasak. Problema rin ito sa pagsubaybay ng bisa ng kontra-atake at lakas ng susunod na pag-atake ng Russia. Ayon sa isang artikulo sa Forbes, noong Nobyembre 28, sinabi ni Vikram Mittal na nakalamang ang Russia dahil sa taglamig na nagpahinto sa ilang drone ng Ukraine. Ang masamang panahon ay nakakasira sa optical system ng drone na may maliit na camera para sa live video feed. Ayon kay Mittal, ang hamog, niebe, at malakas na ulan ay nagpapababa ng contrast, depth perception, at visibility. Dahil sa makapal na hamog, posibleng hindi makita ng operator ang mga hadlang, trench, o target, kaya tumataas ang tsansang bumangga o magkamali ng tama. Sa madaling salita, sinusubukan ng Russia na gamitin ang taglamig sa kanilang kapakinabangan. Sa ilang panahon, ang mga kahinaan ng Ukraine drones ay naging dahilan para gumana iyon. Ipinakita noong Enero 31 na may sagot pa rin ang Ukraine. Sinubukan ng Russia gamitin ang hamog bilang panakip. Ngunit malamang na nagkaroon pa rin ng papel ang kanilang pagtatangkang tumawid sa bukas na lupa sa pagitan ng Pokrovsk-Roshina. Ang limitadong visibility ay hindi ibig sabihin na wala kang nakikita. Kahit abala lang ng ilang puno, kahit hamog, hindi kayang pigilan ang mga drone ng Ukraine na habulin ka. Hindi rin nakatulong sa Russian assault units ang paggamit ng mga sasakyang hindi akmang tawaging armadong all-terrain vehicle. Maaaring okay na pagpipilian ang mga motorsiklo at sibilyang kotse para tumawid sa magaspang na lupain tuwing taglamig sa normal na sitwasyon. Pero ang paggamit ng mga ito sa digmaan sa Ukraine ay halos parang pagpapakamatay na. Matagal nang ginagawa ito ng Russia. Ayon sa Business Insider noong Pebrero 2024, gumagamit sila ng quad bike para sa mabilisang pagsalakay sa gabi sa mga posisyon ng Ukraine. Naitakda na noon ang konsepto. Kahit protektado, madalas pa ring tamaan ng first-person view drone ng Ukraine ang mga tangke at armored na sasakyan. Mas mabilis at liksi ang magagaan na sasakyan, kaya mas may tsansang makaiwas. Halos walang laban ang sundalong nakasakay sa all-terrain vehicle o motorsiklo kapag inabutan ng drone ng Ukraine. Iginiit ng Cable News Network 1 taon matapos ang ulat ng Business Insider na iniulat ng United Kingdom Ministry of Defense na mahina sa atake ang mga sasakyan ng Russia. At may punto naman, oo, mas mabilis nga ang motorsiklo o all-terrain vehicle kaysa tangke. Pero kahit ang mga sasakyang iyon ay kailangang bumagal kapag sinusubukan ng mga sakay nito na dumaan sa mahirap na daan. Ang bentahe lang nila, maliit sila kaya hirap makita. Baka iyon ang inaasahan ng Rusya noong Enero 31, pero nabigo sila. Ang araw na iyon sa Rusya ay para sana sa pag-atake sa Pokrovsk. Ngunit nauwi ito sa kahihiyan para kay Putin at sa kanyang mga puwersa sa Roshina. Nasira ang mga all-terrain vehicle motorsiklo
at mga sundalong sakay nito. Halimbawa ito ng kung paanong ang bumagsak na Pokrovsk ay naging nakakatakot na gilingan ng laman na lumalamon at muling iniluluwa ang mga sundalong Ruso. Ni hindi na nakatulong si General Taglamig sa Russia. Sa totoo lang, ngayong bumaba na ang malamig na panahon sa Ukraine, hindi na talaga tinutulungan ng maalamat na general ang Russia. Ang matinding taglamig sa Russia ay pumapatay sa mga sundalo ni Putin sa frontline, minsan bago pa makakilos ang mga drone ng Ukraine. Panoorin ninyo ang aming video kung gusto ninyong malaman pa ang iba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mga karagdagang update tungkol sa mga nangyayari sa direksyon ng Pokrovsk. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.